Ano man talaga tayo? Nangunguluan na ako. Nima, inaligan mo ako na mitngi? Ano naman problema sa halik na yun? Hindi naman ibig sabihin na gusto na kita, Stella. Gumising ka na sa katotohanan. Hindi kita gusto at hindi kita magugustuhan. Isang kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Mataas ang standard ko sa babae. Huwag mo naman akong patawanin dyan sa pantasya mong papatulang kita. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento. Ano man ang edad, estado ng buhay, normal man o mga taong itinuturing na may kapansanan. Katulad ni Stella na hindi maayos ang pananalita dahil sa pagiging ngongo. Ang pagiging iba sa lipunang napupuno ng panghuhusga. Kailangan bang palaging ipamukha ang pagkakaiba? Sa paghahangad na makakuha ng tunay na pagmamahal, kumapit siya sa Mahika. Ito ba ang magbibigay ng kasiyahan sa kanya o magiging isa itong aral para malaman niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagtanggap? Ingi na nga, libre ko na yan tayo. Good luck sa laro mo Mag-uno mo malamig, puna anak nino. Aba ayos, may special treatment ha? Talagang libre pa yan? Huwag mong sabihin sa akin na unli pa yung ibibigay mo sa tukmol na yan. Kaya lalong kumakapal ang mukha niyan dahil sinasanay mo na tuwing may tinda tayo, malilibre siya. Huwag amang ining na kanya, Frank. Na mamaya manonoon ako ng nanunyo. Kahit na alam natin ngayon talaga ang mananalo, numutano manin ako. Yan ang gusto ko sa'yo Palagi kang nanonood ng laro ko tapos palagi pang may libreng palamig. Inilang malamig ang ayang kong imingay tayo. Abihin mo lang na akin. Ngangawin ko ang lahat para sa'yo. Kahit mahilingin mo ang mundo. Bang klase ka talaga. Ang lakas ko naman yata sa'yo. Siyempre naman. Sige nga, pahingi pa nga ako ng orange juice. Ayun lang mali. Teka, nandali lang. Nino ko na lang ilalagay na malaking mano para marami nga mainom. Matamis ba yan? Kasing tamis na mga ngiti ko kapag nakikita kita? Ito naman. Parang naman tangan yan. Pinapakilig mo umanyano. Oo naman, malamit no. Tamaan mo ba ng meatball? Libre ko na yan lahat tayo. Yun, ibang klase ka talaga, Stella. Salamat dito Nood ka ng game ko Hintayin kita. Napahawak si Stella sa kanyang magkabilang pisngi habang nakatingin sa binata na naglalakad palayo sa kanilang pwesto. Animoy isang magiting na prinsipe si Frank sa kanyang paningin at pakiramdam niya ay siya ang prinsesang handa nitong ipagtanggol. May liga sa kanilang barangay kaya patok na naman ang bentang palamig ni Stella. Pero halos maubos na ito dahil sa panlilibre niya sa mga kaibigan ng lalaking hinahangaan. Isang sikat na manlalaro ng basketball si Frank. Noon pa lamang ay isa na si Stella sa mga nagkakandara pa sa binata dahil maliban sa natatangi nitong kagwapuhan, magaling din maglaro ng basketball. Ang panlilibre lang ng palamig ang tanging nakikitang paraan ng dalaga para mas mapalapit kay Frank. May problema sa pananalita ni Stella. Hindi halata sa panlabas niyang anyo, ngunit kapag nagsalita na siya, doon nakapansin-pansin na sa ilong lumalabas ang kanyang boses. Ipinanganak na siyang ganito at hindi na nagawa pang maipaayos ng kanyang mga magulang dahil sa pagiging kapos din sa kaperahan. Walang hati ang kanyang bibig, ngunit nasa ngalangalan niya yon. Kaya hindi agad mapapansin ang kanyang kapansanan. Kaya sinasabi sa kanya ng mga magulang niya, maaayos naman ang lahat at mukha pa rin siyang isang normal na babae. Dahil sa kanyang kapansanan, madalas na tampulan ng mga tukso ang dalaga. Madalas na ginagaya ng iba ang paraan ng kanyang pananalita upang pagtawanan. Kaya hindi pa rin siya nagkakaroon ng nobyo dahil halos lahat ng lalaki sa kanilang lugar ay niloloko lang siya. Grabe, ang mungi talaga na meme ko.
Mamaya na lang makikinili ako amang naglalaro na niya. Sana, imingay niya na akin ang mango niyang uniform. Gusto ko man naman ng mayonnaise. Tumahimik ka nga dyan. Wala ka ng ibang ginawa kundi ang inisin ako. Tingnan mo nga, wala na tayong benta dahil dyan sa kalandian mo. Bayaran mo yung mga binigay mo sa lalaki mo ha. Kalahati ng tinda natin napunta na sa kanya, pati sa mga barkada niya. Tigilan mo yung pagpapantasya mo sa kanya. Mukha kang tanga dyan. Saan naman din na yan Making ka naman nangangalit. Binigyan ko lang dyan ng onti manggain. Akala mo luing-lungi. Saka hindi mo man nakita na nginitian niya ako? Ang tweet namin, di ba? Ingit ka lang Gusto mo, magmingay ka rin takrat mo ng malamig. Hay, wala ka na talagang pag-asa. Wala na nga tayong benta, inuuna mo pa yung panlalalaki mo. Akala mo naman makakatulong sa'yo yan Halata naman na ginagamit ka lang niya. Nakaka-stress ka talaga kasama. Almaalang mamaya yan, mauumot din at ninna natin. Umala, relax ka lang yan. Hindi pa tapos manermon si Claire sa kanyang kaibigan. Ngunit agad siyang pinatigil nito para sabihin na siya muna ang magbabantay ng pwesto dahil magsisimula na ang laban ni na Frank. Ayaw niyang makaligtaan ito para maipakita rin sa lalaking hinahangaan na buo ang suporta niya. Ay, talagang seryoso ka dyan sa sinasabi mo? Iiwan mo ako mag-isa rito? Matino pa ba yung pag-iisip mo? Si Frank talaga ang uunahin mo kaysa sa magiging pera natin sa pagbebenta? Mamilit lang mamalik din naman ako ang magnanamot na yung laro. Ay nako, nakakainis talaga. Baliw na baliw ka sa lalaki na yon, hindi naman gwapo. Ang laki-laki naman ng ilong, parang sinabugan ng granada. Yari ka talaga sa akin mamaya, isusumbong kita sa nanay mo. Landi-landi mo, Stella. Wala kang ibang ginawa kundi pasakitin ang ulo ko. Nandali nga lang. Baka magdamo ang meme ang iningo niya minanood. Ang OA mo naman Matyano. Akala mo na umamaling. Yan ka na. Ngumiti si Stella habang inis ang nakikita niya sa mukha ng kaibigan. Nagmadali na siyang pumasok sa loob ng court para maghanap ng pupwestuhan niya. Sakto namang may nakita siyang lugar na matatanaw ang buong laro kahit na maraming taong nanonood. Masyadong malakas ang laban na ito, lalo pat maghaharap ang dalawang malalakas na team. Alam niya ring nag-aabang ang mga tao dahil malalaking halaga rin ang pustahan. Go, meme Go, go, go! Ayaw mo yan! Yes! Ang galing talaga ng mongi na yan. May kiss ka sa akin mamaya. Yun! 3 points! I love you, meme Napangiwi na lang ang mga kadalagahan na nasa tabi niya dahil lahat sila ay hinahangaan din si Frank. Nagpatuloy lang ang laro. Halos mamaos na si Stella sa kasisigaw para lang maipakita sa binata na lahat ay gagawin niya para suportahan ang hilig nito. Ganun naman talaga ang kanyang ginagawa simula pa noong una. Wala siyang pinalampas na laro. Kahit na dumayo pa siya sa ibang lugar ay kanyang gagawin. Mapanood lang na manalo si Frank. Ang laki na lamang. Nadang mga naalaman, hindi na yan maaamawi dahil konting oras na lang ang nanitira. Grabe talaga ang team ng meme ko. Kung girlfriend niya lang ako, not more niya na game, yun din yung halik na imimigay ko na kanya. Sa huling pagbato ni Frank ng bola, pumasok ito bilang 3 points. Sila ang nagwagi, kaya napuno ng hiyawan ang buong court. Ibinuhos na ni Stella ang lahat ng lakas at boses bilang selebrasyon sa pagkakapanalo ng kanyang minamahal. Nang matapos ang laro, hinubad ni Frank ang suot niyang damit. Tanda na ibibigay niya ito sa babaeng inaalaya niya ng pagkakapanalo. Ang tanap ng meme ko! Ang dami mong ab! Ay! Ala!
Lalamit niya rito. Ayan na niya. Feeling ko, imimigay niya na akin ng nurty niya. Ang ganda ko, no? Panit na namang ayo. Umirap ang isang babae habang sinasabi ito ni Stella. Nang huminto sa kinatatayuan niya ang binata, tumingin pa ito sa kanya at nagbigay ng isang matamis na ngiti. Naghihintay na lang siyang alalayan siyang bumaba para mayakap. Para sa'yo talaga ang pagkapanalo ko. Salamat dahil palagi ka nandyan para suportahan ako ha. Gusto kong ipagsigawan sa lahat na ikaw ang inspirasyon ko para pagbutihan ko pa ang paglalaro. Parang ang tanga yan. Halika na nga. In mo na ako. Huwag mo na nilang ingitin lalo. Kita mo na nga ang ama na tingin nila na akin. Tumulis ang nguso ni Stella at inabot ang kanyang kamay. Inaasahan niyang tutugunan yon ng binata. Ngunit isang ilusyon lang ang lahat dahil yumuko si Frank at tumingin sa kausap niya. Isang magandang babae na nakaupo sa batong upuan. Makinis ang kanyang balat at kapansin-pansin ang kanyang puti. Base sa tindig ng dalaga, alam na ni Stella na si Amethyst yun, ang mutya ng kanilang barangay. Nakaramdam ng panghihina ang dalaga nang iabot ni Frank ang jersey sa magandang babae. Kasunod ay ang pagpunas ni Amethyst sa pawisang katawan ng binata. Inabutan niya pa ito ng tubig. Nakaramdam ng hiya si Stella dahil na rin sa bulong-bulungan ng mga katabi niyang pinagtatawanan siya. Malakas pa naman ang naging boses niya kanina. Ingit lang kayo sa akin. Ako naman nalangan naman yan. Kano, ang ninong sa naan at man malamin si Amethyst. Kami nga, mamama ako. Paharahanan kayo. Itinulak niya ang isang babae. Pero mas malakas siyang binawian nito na naging dahilan upang mahulog siya sa ibaba. Buong katawan niya ang bumagsak kaya nakuha niya ang atensyon ng mga tao. May ibang nagtawanan, may ibang naaawa, ngunit walang ginawa. Oh, ano nangyari sa'yo, Stella? Ayos ka lang ba? Bakit ka naman umiga sa simento? Malakit nga eh. Ang lakat namang tama ko na daig. Tapos, nangasama ako. Tingnan mo dumudugo yung tigo ko. Oh, masakit pala. Bakit hindi ka pa tumayo dyan? Mukha kang tanga sa ginagawa mo. Enjoy na enjoy mo yung sahig, oh. Natawa si Amethyst matapos itong sabihin ni Frank. Ang ibang mga tao sa paligid ay nagsimula na ring umalis dahil tapos na ang basketball. Dahil sa kahihiyan na nararamdaman, nagmadali ang dalaga na puntahan ang kaibigan na naabutan niyang nagliligpit na. May pagdadabog pa sa kilos ni Claire. Oh, anong nangyari? May napala ka ba sa kakasunod mo dyan sa lalaki mo? Tingnan mo, hindi na natin napaubos ibenta tong mga paninda natin. Nagbilang ako ng pera, halatang luging-lugi tayo. Hindi niya binigay akin yung nurty niya. Noon kay Amethyst niya binigay. Oh, ayan. Ayan ang napapala ng kahibangan mo. Sinasabi ko naman kasi sa'yo na wala kang mapapala sa kahahabol mo sa lalaking yun eh. Hindi ka niya magugustuhan. Hindi ka nga nun papansinin kung hindi ka nanunuhol ng palamig sa kanya. Kaya dapat mag-focus ka sa pagbebenta, hindi sa pagpapapansin. Oo na, huwag na nga mangalit. Ayaan mo, muan, magmemena ako nun na naman ng itngul. Huwag mo na akong awain. Pinagtawanan na ako kanina nung naulog ako. Magbebenta ka para makabawi? Hoy, anong babawiin mo, Aber? Mukha bang makakabawi pa tayo sa mga nalugi natin, ha? Hindi ka na nahihiya sa ginagawa mo? Harap-harapan ka na nga niloloko at ginagawang katatawanan, panay ka pahabol sa kanya. Wala naman yung maitutulong para umunlad ka eh. Dakilang tambay lang din yun. Walang ginawa kundi magpapogi. Oo na nga ni ma. Huwag naman ngalina, ang nakinatenga ng monet mo. Mabunga nga si Claire, kaya kahit napatigilin siya ng kaibigan ay hindi siya nakikinig. Mas matanda ng 2 taon si Stella pero parang si Claire ang nagsisilbing ate para sa kaibigan.
May ibang mga kapatid si Stella, ngunit siya lang ang tanging naiiba. Hindi nila sigurado kung dahil ba ito sa paglilihi o namana niya sa kanilang ninuno. Hanggang elementarya lang ang natapos ni Stella dahil kailangan niyang tulungan ang kanyang mga magulang na buhayin ang kanilang pamilya. Isa siya sa inaasahan dahil siya lang ang kahit na paano ay may malaking kita sa pagbebenta. Kaya galit na galit sa kanya si Claire kapag gumagastos ito para sa lalaki. Nang makauwi ang magkaibigan, ramdam ang pagod sa kanilang mga katawan. Lalo na si Stella na may galos din dahil sa pagkakahulog niya. Ilalapag ko na to dito. Bukas doble kayod tayo ha. Wag kang aangal. Kailangan natin ng pera. Kung hindi, pare-pareho tayong mamumuti ang mga mata sa gutom. Uwi na ako. Oo na, bumili ka na lang ng mingat nyo. Dami mo na namang nanamiin. Nang makaalis na ang kaibigan, nagbigay si Stella ng kaunting pera sa kanyang mga magulang. Yon ang benta na napaghatian nila ng kaibigan. Silang dalawa ay magkasosyo sa negosyo simula pa noong mga bata sila. Iisa ang diskarte at nagtutulungan. Kapag umaga ay naglalako sila ng kakanin. Sa tanghali naman ay nagbebenta ng palamig at sa gabi ay naglalako naman ng balot. Lahat ng maaaring ibenta ay pinagkakakitaan nila. Mabilis na lumipas ang mga araw, naging normal ang lahat. Nilalapitan pa rin si Stella ng binata at inuuto. Kaya palagi siyang may nakatabing pasobra na pagkaing ibibigay rito. Ayaw kasi niyang tumanggi kapag si Frank na ang lalapit sa kanya. Nasaan na naman ba yung suman dito? Di ba may isa pang natira? Bakit hindi ko na makita? Alam ko dito ko lang yun pinatong para sana madali ko lang makita eh. Binigay ko na meme oh. Bakit? Bakit mo naman binigay? Tinabi ko na nga yun dahil gusto kong kainin. Isa na nga lang yun, binigay mo pa. Ano ba naman yan? Lahat na lang talaga kailangan mo ibigay do sa kumag na yun eh. Hindi ko naman alam na kung mo yun eh. Huwag ka namang numan. Baka mamulunan ka. Ima na lang ang ainin mo. Oh, itong muno. Ayun na no. Ikaw ang mabubulunan kapag sinakal kita. Ang sarap mo yakapin sa leeg hanggang sa mag-violet ka. Sawang-sawa na nga ako sa puro na lang puto. Kainis talaga. Sarap mong bigwasan eh. Oh, bilang ko yung mga nasa lagayan ha. Kapag yan may nagkulang, ikaw talaga magbabayad. Wala bang pera yan lalaki mo kaya buraot? Patay gutom naman yun. Wala bang pagkain sa bahay nila? Napatigil sa paglalakad si Stella dahil sa mga sinabi ng kaibigan niya. Grabe nga naman Mang Nalina. Nakakanakit ka naman namin. Mang-iiman mo muna, mangun lumaman sa mimik mo. Hindi yung igingan na lang ng umento. Walang bangi, umay malalaktan. Ano, idadahilan mo na naman sa akin na love language mo yan. Hindi uso yan sa mahihirap, Gaga. Baka akala mo nasa teleserye ka. Buti sana kung totoong gusto ka niya eh. Kaso hindi naman, di ba? Love language niya, paasahin ka. At ikaw naman tong si tanga na uto-uto. Tamang pakyut na lang yun sa'yo. Hala, sige gastos. Huwag mo akong paandaran yung paglalandi mo, Stella ha. Wala rin akong pakialam kung masaktan ka sa mga masasakit na sinasabi ko sa kanya. Dahil totoo naman yun. Kahit na marinig niya pa ako. Nananalay-lay talaga tayo yung magiging meter, no? Matayo ng moto ko at love language ko. Wala ka na mangangawa pa. Wala talaga akong magagawa. Tulad ng wala kang magagawa para mahalikan ka niya. Ganito ang madalas na siste ng magkaibigan simula pa noon. Palaging pinagsasabihan ni Claire ang kaibigan dahil kapag nagkakagusto siya sa isang lalaki ay handa niyang gawin ang lahat. Ngunit si Frank ang pinakamatagal na lalaking hinangaan ni Stella dahil madalas din namang nagbibigay ng motibo ang binata. Akin to lahat? Sure ka ba? Oo, pero inango mo yan ah. Huwag kang maingay ng imingan ko. Mangangalit ka ni akin yun. Bakit naman siya magagalit? May crush din ba siya sa akin? Sa bagay, alam ko naman na gwapo ko.
Lahat naman ng babae na nakikita ko nagkakagusto sa akin eh. Hindi naman. Wala naman niyang gusto sa'yo. Pero ayaw niyang aning nagmimigay ako ng bangain sa'yo eh. Pero siyempre, gusto kong imakita sa'yo na gusto kita. Oh, yun naman pala eh. Desisyon mo naman yan eh. Matanda ka na. Bakit ba dapat ka pang pakialaman? Hindi kumibo ang dalaga. Nagmasid siya sa paligid. Tinitingnan baka nasa paligid lang ang kaibigan. Magkakapit bahay lang kasi sila, kaya hindi maiiwasan na madali lang makikita ni Claire ang ginagawa ng kanyang kaibigan. Oo nga pala, may problema ako eh. Baka naman matulungan mo ko. Sabihin mo yan sa akin. Hangawan ko ng paraan. Kailangan ko kasing bumili ng bagong sapatos eh. Nakita mo ba yung sapatos ko last game? Di ba halata namang pudpud na? Ay, may nagme-menta ng hamayan. 250 na lang daw yun. Dati 300. Hanggang sa anamuhan ng memory ng Wanghel. Gusto mo bang bilang ina? May mahanap mao nito. Tig 250 talagang sapatos? Mukha bang ganong halaga lang ang gamit ko? Kailangan ko yung branded. Siyempre ginagamit ko yun sa liga eh. Tapos yung mumurahin lang ang gagamitin ko. Masisira lang kaagad yun. Baka doon pa ako matalo. Ano may yung branded na namanos? 12K yun eh. Ha? 12K? Hala, wala ang ukan yan. Ang laki naman yan. May mahanyan nga lang iniinang ko araw-araw eh. Kapag inuhuwerte na nauubos ang menta, nasa 800. Tulungan mo na lang ako. Di ba may 500 ka dyan? Akin na lang yan, pang-ambag. Napatingin si Stella sa pera na hawak niya. Iniipit niya ang pera na yon at iniipon niya ng halos 1 buwan. Nakapagbigay na siya ng pera sa kanyang mga magulang at ito na lang ang huling pera niya. Kapag ibinigay niya lahat sa binata, malabo niyang mabigyan ng regalo ang kaibigan. Gusto niya sanang ipunin ang pera para mabili ang kwintas na palaging tinitingnan ni Claire. Nalalapit na kasi ang kaarawan ng kaibigan. Ano? Ang tagal mo namang titigan yung pera mo. Sige, kung ayaw mo naman, ayos lang sa akin. Baka mamaya sabihin mo, hinuhututan kita ng pera eh. Humihirit lang naman ako para sana makapag-ready ako sa nalalapit kong laro. Sige alis na ako. Salamat dito sa balot. Naninang. Oh, ito na. Iyon na yan. Imandagdag mo nun na mamili mo ng namanon. Uy, salamat talaga The best ka talaga. Kapag may laro ulit kami, sasabihan kita para makanood ka. Alam mo naman na ikaw ang lucky charm ko. Humalik sa kanyang pisngi si Frank bago ito umalis sa kanyang harapan. Halos mahimatay naman si Stella sa mga nangyari. Sa pisngi lang yun, pero pakiramdam niya ay nasa harapan na sila ng altar at handa na siyang pakasalan ng lalaking minamahal. Hanggang kinabukasan, ikinuwento niya sa kaibigan ang mga nangyari. Ngunit hindi niya sinabi ang tungkol sa pera. Kaya sabi ko sa'yo matulog ka ng maaga para hindi naluluto ng ganyan ang utak mo. Bakit ka naman ikikiss nun? Hindi ka naman niya gusto. Ingaw lang naman ang meter na relasyon namin. Hindi ka mamatayan na mag-aakaroon na ako ng boyfriend. Hoy, hindi ako bitter no? Masaya ako kung tamang lalaki ang mapupunta sa'yo. Kaso, kung katulad lang ni Frank, wag na lang. Ngayon pa nga lang buraot na yun Paano pa pag naging kayo na? Baka sa'yo na niya ipabayad ang lahat. Ikaw na ang bubuhay sa kanya tapos ang gagawin na lang niya, maglalaro ng basketball at magpapakyut-kyut lang. Ay naku, nakakagigil talaga. Basta, alam kong responsable ang asawa. Iniihip ko na nga yung magiging buhay namin kapag nagmakasal na kami. Iniisa-isa na ng dalaga ang mga pangarap niya kasama si Frank. Planado niya na rin kung saan sila ikakasal, kung kailan at sino-sino ang mga pupunta. Maging ang magiging buhay nila. Kung ilan ang magiging anak nila at saan sila pag-aaralin. Lahat yon ay para bang posible kay Stella.
Umiiling lang ang kaibigan niya habang nakikinig sa paulit-ulit niyang sinasabi. Dahil sa pagod nilang maglako ng mangga na pinitas nila sa kapitbahay, umupo sila sa isang gilid para magpalilim na rin mula sa mainit na araw. Basta, ikaw ang ninang ng lahat ng mga anak namin. Pwede kaya yung ganun? Hindi ka pa rin natatapos magsalita. Panay kaninang ng mga anak mo, pero tingnan mo yung iniisip mong magiging tatay nila. Masayang nakikipaglandian sa iba. Naninira ang naman ng relasyon. Hoy te, anong relasyon? Walang kayo. Assuming ka masyado. Tingnan mo, ayan oh. Ang sweet nilang dalawa nagsusubuan ng lugaw, parang mga tanga. Sinundan ni Stella ang tinitignan ng kaibigan niya. At doon niya nakita ang binata na masayang kasama ang magandang babae. Iyon ang babae na binigyan ni Frank ng jersey. Halatang may relasyon sila dahil nakalagay ang kamay ng binata sa bewang ng babae. Lahat ng pangarap at plano ni Stella para sa buhay may asawa ay naglaho lahat. Pero ayaw niyang mawalan ng pag-asa. Naniniwala pa rin siyang itinadhana silang dalawa ni Frank. Malay mo naman, ngaimingan lang. O ngaya, minsan niya. Hala? May magkaibigan bang ganyan? Halos maghalikan na sila. Grabe naman kung magpinsan sila tapos ganyan sila. Hindi pa ako nakakita ng magpinsan na ganyan ka-sweet. Wala yan. Ako lang ang gusto niya. Mahal nga niya ako. Ako nanggigigil na sa lalaki na yan. Sandali, susugurin ko nga yan para ipamukha sa kanya ang mga panloloko na ginagawa sa'yo. Masyado ka na niyang pinapaasa eh. Alam na nga niyang utu-utu ka, talagang sinasabayan ka pa niya. Kakainis! Huwag mo akong pinipigilan, umalis ka dyan sa harapan ko, Stella. Buong tapang na nilapitan ni Claire ang dalawang kumakain. Habang si Stella naman ay pilit na hinihila palayo ang kaibigan. Ayaw niyang makagawa ito ng kahit na anong eksena. Lalo na at palaban talaga si Claire. Tara na, umalis na tayo. Hindi, lilinawin ko lahat sa lalaki na yan. Ayoko nang ginaganito ka. Kung hindi ka niya gusto, tigilan ka niya. Hayaan mong mahalin ka ng kusa ng isang lalaki, hindi yung ikaw mismo ang nagpapagamit, tanga. Mabigat ang kamay ni Claire na tumama sa lamesa, kaya nakuha niya ang atensyon ng dalawa. Nagtanong ang babae kung anong kailangan niya. Ikaw lalaki ka, ano ba talaga ang balak mo sa kaibigan ko ha? Uy, naaaya naman niyang inangawa mo. Ano ba? Huwag ka nga mahiya. Dapat itong lalaki na to ang mahiya. Hinuhut-hutan ka niya eh. May pa-date-date pa dito. Buraot naman yan. Batugan. Ano bang problema mo? Bakit ka ba sumugo dito ha? Nakita mo na nga may kasama ako at masaya kami. Papansin ka rin talaga eh. Ano, katulad ka ba niyang kaibigan mong patay na patay sa akin ha? Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi kita type no? Ewan ko ba rito sa kaibigan ko kung bakit bet na bet ka niya? Manloloko ka naman eh. Linawin mo. Ano bang namamagitan sa inyo ni Stella? Kung ayaw mo sa kanya, sabihin mo na. Hindi yung pinapaasa mo siya masyado. Nakisali ang babae. Nagtanong kung ano ba ang nangyayari at kung sino si Stella. Ipinakilala naman ni Claire ang kaibigan niya na nakakaramdam ng hiya. Mukhang naiintindihan na ng babae ang lahat. Pasensya ka na babe ha. Masyadong mataas lang ang pangarap ng dalawang yan. Akala yata nila kasing ganda mo sila para piliin ko. Ano ibig mong sabihin, Frank? Ang gusto mo ko. Bakit babe ang tawag mo sa kanya? Anong sabi mo? Ako may gusto sa'yo? Nahihibang ka na ba, Stella? Ano ba talaga tayo? Naguguluhan na ako. Diba? Hinalingan mo ako humingi. Ano namang problema sa halik na yun? Hindi naman ibig sabihin na gusto kita, Stella. Gumising ka na sa katotohanan. Hindi kita gusto at hindi kita magugustuhan. Isang kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Mataas ang standard ko sa babae. Huwag mo naman akong patawanin dyan sa pantasya mong papatulang kita. Nakita mo na? Ang kapal talaga ng mukha mo para sabihin yan sa kaibigan ko. Matapos mo siyang hut-hutan ng pera? Alam mo, pikon na ako sa yung babae ka. Panda ka na nga, ang pangit pa ng ugali mo.
Kaya hindi nakakapagtaka na single kayo ng kaibigan mo eh. Pareho kayong abnormal. Isang ngongo at isang unano. Ganun na lang yun, Frank? Maghahalingaan mo na lang ako ng ganyan? Akala ko ba naman may namamangita na ating dalawa? Bakit may mamain na yan ang pinili mo? Lahat ng bagay ako ang kasama mo. Lagi itang hinuhumotahan. Pareho na ako napipikon sa inyo magkaibigan ha. Pwede ba lumayas na kayo rito? Siniraan nyo na nga yung date namin, magdadrama ka pa dyan. Walang namamagitan sa ating dalawa, Stella. Masyado ka lang nabubuhay sa pantasya. Tandaan mo, hindi ako papatol sa kagaya mo. Tignan mo nga mga tipo ko sa isang babae. Kahit sa panlabas pa lang, hindi ka nalalamang sa kanya. Tara na nga babe, malis na tayo rito. Hindi na nakapagsalita pa si Stella matapos na umalis ang dalawa sa harapan nila. Nagpahabol pa ng pagmumura ang kaibigan niya para lang mailabas ang galit na nararamdaman niya kay Frank. Gwapong-gwapo siya sa sarili niya. Akala niya yata kung sino siya eh. Umuwi na lang tayo. Teka, umiiyak ka ba? Uuwi na ako. Hayaan mo na muna yung mga minimenta natin. Ako na lang magmamaumot niyan muna. Nagmamadaling umalis ang dalaga. Ilang beses pa siyang tinawag ng kanyang kaibigan, ngunit hindi niya ito pinansin. Nakakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso dahil sa mga natuklasan niya. Hindi na niya alam ang gagawin dahil wasak ang puso niya. Umasa siya na magiging sila ni Frank, ngunit pinamukha sa kanyang ilusyon lang ang lahat. Hindi muna umuwi ng bahay ang dalaga. Nagpunta siya sa isang tahimik na lugar at doon niya ibinuhos ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman niya. Puro mali na lang sa kanyang sarili ang nakikita ni Stella. Umiiyak siya habang sinisisi ang kapansanan niya kung bakit hindi siya masaya sa buhay. Matagal na niyang ninanais na mahalin ng tunay at tanggapin kung anuman ang kakaiba sa kanya. Ngunit mapait ang mundo para sa mga kagaya niya. Wala siyang takas sa panghuhusga ng lipunan. Kaya iniisip niya na kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya mamahalin ng isang lalaki. Habang umiiyak mag-isa ang dalaga, napansin niya ang isang papel na hinangin sa kanyang harapan. Pinulot niya yon dahil nakita niya na may kinalaman yon sa araw ng mga puso. Nangataon lang ma to? Bakit ngayon ang makinahain kung kailan broken ako? Wala naman ako maka-date eh. Ha? Advertisement pa to? Teka, tungkol to hangayuma. Binasa niyang mabuti kung ano ang nakasulat. May nagbebenta ng gayuma at naeengganyo siyang bumili. Napansin niyang mura lang din ang benta at madadaanan niya lang pauwi. Pero nagdadalawang isip pa rin siya dahil hindi niya sigurado kung epektibo nga ba ito o niloloko na naman niya ang kanyang sarili. Wala naman mawawala kung huhumungan ko eh. Kung epekto man ito, siguro yun na lang ang tanging maraan para mahalin ako. Pinuntahan ng dalaga ang lugar na nabasa niya. Isang maliit na bahay lang yon at may matandang babae na nakatira. Hindi pa siya nagtatanong ay ibinigay na sa kanya ang isang maliit na garapon na naglalaman ng gayuma. Itinuro sa kanya ang mga dapat niyang gawin upang maging mas epektibo ito. Sa paglipas ng mga araw, hindi pa rin ginagamit ng dalaga ang gayuma na nabili niya. Inilihim niya rin ito sa kanyang kaibigan. Ano nang nararamdaman mo? Masama ba ang loob mo sa akin? Hindi naman. Maayos naman ako ngayon. Wala lang talaga akong gana sa lahat. Alam mo, naniniwala naman ako na makakahanap ka rin ng lalaking magmamahal sa'yo eh. Hindi mo yun mahahanap kung masyado ka nagpapakabaliw sa isang lalaki na ayaw naman sa'yo. Hindi kumibo si Stella. Sa katunayan ay hindi niya iniisip ang mga sinasabi ng kanyang kaibigan. Dahil ang nasa utak niya lang sa mga sandaling ito ay kung paano niya gagamitin ang gayuma. Gusto niyang subukan ito kay Frank.
Mayroong laban ng basketball sa kanilang barangay kaya naghahanda na naman sila para sa ibebenta nilang palamig. Panigurado na magtatagpo na naman ang landas nilang dalawa ng binata. Simula kasi nang mangyari ang pagkompronta ni Claire, hindi na ulit sila nag-usap. Huy, sandali lang, naiihi ako. Ikaw na muna magbantay rito ha, mabilis lang ako. Tumango lang si Stella. Pagkaalis ng kaibigan niya, sakto naman na dumating si Frank. Nakangiti ito sa kanya na para bang walang nangyari. Hi Stella, namiss kita, alam mo ba yun? Hindi lang kita nilalapitan dahil sa kaibigan mo eh. Naiinis na ako sa kanya. Dapat friendship over na kayo. Pinahiya ka niya eh. Gusto mo man ng malamig? Naku, baka naman magalit ang kaibigan mo kapag binigyan mo ako. Alam mo naman na pinagbintangan na niya ako. Sinabihan ba naman akong buraot? Saka baka yun na rin ang tingin mo sa akin. Uuha lang ako ng malamig mo. Yumuko ang dalaga para pasimpleng ilagay ang gayuma sa basong paglalagyan ng palamig ni Frank. Hindi na siya nag-alinlangan pang ibigay yon sa binata. Hinintay niyang maubos muna ang palamig bago siya nakampante. Ang kailangan na lang ay hintayin niyang maging epektibo ang gayuma. Nagbigay rin siya ng palamig para sa mga kaibigan ni Frank. Pag-alis ng binata, saka naman dumating ang kaibigan niya. Hoy, ano nangyayari sa'yo? Iniwan lang kita saglit ah. Nakangiti ka na ng ganyan. Kanina lang nakabusangot ka. Nababaliw ka na ba? Hindi ma, pero maghinay ka lang dahil may mamamaliw sa akin. Mababaliw sa'yo? Ano? Sino? Hindi ko maintindihan. Mahinay ka lang. Nang gabi ring yun, matapos ang laro, pinuntahan siya ni Frank sa pwesto. Anong ginagawa mo rito? Ano, manguuto ka na naman? Ubus na ang palamig namin. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka umuwi? Kanina ka man inatawag ng mga kaibigan mo at saka yung girlfriend mo. Umayos ka nga makipag-usap sa kanya. Ang rupok mo ah. Alam mo naman ang ginawa niyan sa'yo, di ba? May ibang babae yan. Uutuin ka na naman yan. Naghihintay sa akin ang girlfriend ko? Ikaw ang girlfriend ko, di ba? Kaya nga ako narito eh dahil hinihintay mo ko. Naku na dyan, tutulungan na kita. Salamat, bebe ko. Walang anuman, bebe ko. Salitan na tiningnan ni Claire ang dalawa habang nagliligpit ng mga paninda. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Hindi naman niya nakikita ang dalawa na nag-uusap, kaya paano na uwing naging magkasintahan na sila? Wala ring sinasabi sa kanya ang kaibigan tungkol dito. Nang makauwi na silang dalawa, saksi si Claire kung paano hinalikan ng binata sa labi si Stella. Ayaw pa ngang umuwi ni Frank at nagsabi na magsama na lang sila sa iisang bahay dahil hindi na niya makita ang sarili na malayo sa girlfriend. Ni ma, hami hayo eh. May mamamaliw sa akin. Ay, sobrang ganda ko talaga. Paano nangyari yun? Bakit hindi ko alam yan? Inango ko muna. Ayoko ng email ay. Hindi pa rin ako kumbinsido. Mamaya ginagamit ka lang yan. Tapos ikaw tuwang-tuwa namang gaga ka sa mga nangyayari. Umayos ka nga, Stella. Napaka-imposible na piliin ka niyan. Ilang taong ka na ba nagpapapansin sa kanya? Ni hindi ko nga nakita na nililigawan ka niya. Huwag mo nga ako manuhal hamuhay ko. Kung naiingit ka na mahaya na ako may boyfriend, huwag mo na akong kausapin. Nagagalit ka ba sa akin? Ayoko makipag-away sa'yo dahil kaibigan kita at concerned lang ako sa'yo. Paano kung saktan ka niya? Matagal na tayong magkaibigan kaya ayoko may lalaking manggagamit sa'yo. Matanda na ako, Claire. Ayaw ko na ang naninig ko. Kapansin-pansin ang pagbabago ng ugali ni Stella. Naging arugante at hindi na pinapakinggan ang opinyon ng kaibigan. Simula nang naging sila ni Frank, bibihira na lang silang magkasama ni Claire dahil mas nais ni Stella na ang nobyo na lang ang palaging kasama.
Hindi sila mapaghiwalay na dalawa. Kahit na nakikita namang maalaga ang binata, hindi pa rin maalis ang pagdududa kay Claire. Bakit ba ganyan hilahain? Galit na galit sila dahil nalaman nilang ikaw ang boyfriend ko. Bebe ko, di bang sabi ko sa'yo na hayaan mo na lang sila? Naiinggit lang sila dahil ikaw ang mahal ko. Baka kasi hindi sila gusto ng taong mahal nila. Huwag ka magpa-apekto sa kanila. Salamat, meme ko. Mabuti na lang talaga, anyan nga marahamaan ako. Pati kasi ang kaibigan ko, walang ibang inawa o hindi pagnunahan ng magmamahal mo sa akin. Nakikipagkaibigan ka pa rin sa kanya? Nandito naman ako Dapat ako lang sapat na. Kaya kasi yung lamit ng lamit sa akin. Alisin mo na siya sa buhay mo. Hindi mo kailangan ng kaibigan na kagaya niya. Sabihin mo sa kanya na ayaw mo na siya maging kaibigan. Nandito ako para samahan ka palagi. Hindi naman kita iiwan Ako lang dapat ang kailangan mo sa buhay mo. Hanggang magkakampi tayong dalawa, magiging maayos ang lahat. Galit na galit sa'yo yung baliw na babaeng yon. Dahil sa kanya walang lalaking nagkakagusto. Hindi maganda magkaroon ng inggiterang kaibigan dahil masisira lang nila ang masasayang memories. Simula bukas kapag nilapitan ka niya, sabihin mo na pinalalayo na kita sa kanya. Kapag ayaw niya pa rin akong kakausap sa kanya. Nalalaso na ni Frank ang utak ng dalaga dahil lahat ng opinyon na sinasabi niya ay siya namang ginagawa ni Stella. Pati ang pagbibigay niya ng pera sa pamilya niya ay nahaharang na ni Frank. Madalas kasi na sa kanya na ito ginagastos ng dalaga. Isang gabi, nang makauwi si Stella, naabutan niya ang kaibigan na nag-aabang sa kanya sa kanilang bahay. Ano na naman inagawa mo rito? Pwede ba tayo mag-usap? Katatapos ko lang makausap ang nanay mo. Nagsasabi siya sa akin na maraming nagbabago sa'yo simula na maging boyfriend mo si Frank. Pag-usapan naman natin yon dahil naaawa na ako sa kanila. Ano ba talagang ginagawa mo sa buhay mo, Stella? Ayan na naman. Usamang Frank na naman. Hindi ba talaga kayo niningil hanggang hindi nakikitang hira ang relasyon naming dalawa? Alam mong gusto ko lang makatulong sa'yo. Hindi ka naman ganyan noon Nalalaso ng lalaki na yun ang utak mo. Makinig ka naman sa akin. Kaibigan mo ko at mas kilala kita kaysa sa kilala ka ng lalaking yun. Lagi mong hinahabi na gusto mo makatulong. Hindi yun naman kailangan ng tulong mo Mahaya kami ni Frank. Kaya hindi ko kailangan ng kahit na hino sa inyo. Ayoko na maging kaibigan ka. Anong sabi mo? Tingnan mo na lang yan. Itatapon mo pati ang ilang taon nating pagsasama para lang sa isang lalaki na hindi mo naman nakakasama ng mahabang panahon? Sinubok na ng panahon ng pagkakaibigan natin. Ni hindi nga kayo umabot sa puntong down na kayo pero mas pinipili nyo pa ring lumaban. Bukas na bukas kakausapin ko yung si Frank dahil nilalaso niya ang utak mo. Baliw na baliw ka masyado sa kanya. Ano ma? Wala ilalaman yung mga nahihimuhay Huwag mo na siyang kausapin. Ay huwag na rin tayong mag-uhap kahit na kailan. Huwag ka nang pupunta sa bahay. Pinagtabuyan ni Stella ang kaibigan. Wala nang ibang tumatakbo sa kanyang utak kundi ang kanyang nobyo. Tanging si Frank lang ang kailangan niya sa buhay. Ilang araw ang lumipas, wala siyang narinig na kahit anong balita sa kaibigan. Kapag nagkakasalubong sila, hindi sila nagpapansinan. Ang pagkakaibigan nila ay nasira lang dahil sa pagpasok ni Stella sa isang relasyon. Para bang naging blanko ang mundo at tanging kay Frank lang iikot ang kanyang buhay. Ganon katindi ang pagmamahal niya para sa nobyo. Bebe ko, tignan mo to. Ang cute ng couple ring, no? Bagay to sa atin. Oo nga, ang ganda. Pero maganda yan kung wedding ring. Sa susunod, meron na rin tayong ganyan. Sa ngayon, mas gusto kong ito muna. Para kahit saan tayo magpunta, alam nilang akin ka na. Para hindi ka nila agawin sa akin. Sa ganda ba naman ng girlfriend ko imposibleng walang ibang lalaki na nagkaka-interest sa'yo. Oh, ang sweet talaga na meme na yan. Pimilhin mo na ba yan? Naman mahal. Mas mahal kita. Luma na yung ganyan. Pero
Iling ng iling talaga ako. Alam mo talaga umano umaya. May pera amang pamili. Hulugan naman to eh. Di ba sa sahod ka sa paluwagan, pwede mo namang ibayad yun. Ang mahalaga, masaya tayo, di ba? Yun naman talaga ang nagpapatatag sa isang relasyon. Bakit? Ayaw mo ba? Sige, sasauli ko na lang to. Sayang naman, ito pa naman ang bagay sa'yo. Mas lalo kang magiging maganda. Ganito yung pangarap kong isuot mo eh. Para kapag lalabas tayo, makikita nila na para talaga tayo sa isa't isa. Hindi. Okay lang sa akin. Habi mo ha, may hahahuri naman ako sa maluwagan. Ngangaminin ko rin naman yun para ating dalawa. Nakaramdam ng kilig si Stella nang isuot sa kanya ng nobyo ang singsing. Naiisip niya na para na silang ikinakasal. Kaunti na lang ay alam niyang magkakatotoo na yon. Nanatiling mabisa ang epekto ng gayuma. Mahal na mahal siya ni Frank. Pinaparamdam sa kanya yon sa bawat minuto. Kaya kahit naayawan siya ng pamilya niya, nararamdaman niya pa rin na may nagmamahal sa kanya. Sa paglipas ng ilan pang mga linggo, nagkaroon ng pagsubok ang kanilang relasyon dahil ang dating kasintahan ni Frank ay nanggugulo pa rin sa kanila. Gusto niyang mabawi ang binata at sinabi na wala namang naging problema ang relasyon nila hanggang sa iniwan na lang siya para piliin si Stella. Uhab ang mamae no. Huwag mo lang niin ang boyfriend ko. Hindi nga na niya gusto, okay? Ako na ang mahal niya at ako lang ang mimiliin niya. Iha ka na lang, ek. Alam mo kung ano yun? Mamaeng minahal lang pahamantala. Hindi nagpatalo ang dating kasintahan at sinabing wala silang opisyal na hiwalayan at hindi siya pumayag na maghiwalay sila. Sinabi niyang gagawin niya pa rin ang lahat para lang mabawi ang nobyo. Hindi rin naman nagpatalo si Stella dahil ayaw niyang pakawalan si Frank. Nagkasagutan silang dalawa sa mismong laro ng liga na siyang naging dahilan upang makuha nila ang atensyon ng lahat. Maging ang mga naglalaro ay naapektuhan sa gulong ginawa ng dalawang babae. Iiwan mo nga ako! Aray! Ang muho ko! Lunga-lunga ka na lang ah! Hinila pababa ng babae si Stella, kaya bumagsak siya sa semento. Agad namang napatakbo si Frank, pero bago pa siya makalapit ay nagkaroon ng aksidente, kaya natumba siya at hindi sinasadya na tumama ang ulo niya sa semento. Mami ko! Ako po! Tulong! Tulungan niyo kami! Dali natin sa ospital ng boyfriend ko! Agad silang nagtungo sa ospital kahit napagbawalan ni Stella ang babae na sumunod. Nauna pa itong nakarating sa ospital. Nagtatalo pa rin silang dalawa pero may mga umaawat na sa kanila. Dumating din ang mga magulang ng binata at ang dating nobya ni Frank ang nilapitan ng mga ito. Nagtangka pa si Stella na magpakilala bilang bagong nobya ni Frank, ngunit lumabas ang doktor at hinanap ang mga magulang ng binata. Maayos naman daw ang kalagayan ni Frank. Nawalan lang siya ng malay dahil sa malakas na pagkakauntog. Nagamot naman ang sugat sa ulo niya at naturukan siya ng gamot. Mamaya lang din ay magkakaroon na siya ng malay. Salamat mo, no? Mamuni naman maayos ang boyfriend ko. Hihintayin ko na lang siyang magising. Nagtaka ang mga magulang ni Frank dahil hindi nila alam na may iba pang girlfriend ang anak nila. Hindi pa kasi pinapakilala ng binata si Stella sa pamilya niya. Ngayon lang ito nalaman ng mga magulang ni Frank. Nagpakilala si Stella, ngunit sa tingin pa lang ng ina ng nobyo, alam niyang hindi na siya pasado. Hindi siya kinibo ng ginang dahil ang mas binigyan ng pansin ay ang dating kasintahan ni Frank.
Nagsumbong pa si Stella at sinabi na ang babae na yon ang tunay na dahilan kung bakit nasa ospital si Frank, ngunit para siyang hangin sa kanila. Ayaw siyang pakinggan kahit na unawain man lang ang sinasabi niya. Kahit wala silang sinasabi, halatang panghuhusga na ang nasa isipan ng mga magulang ng nobyo. Ilang sandali lang din ay nagising si Frank. Papasok na sana sa loob si Stella, ngunit sinabi ng nurse na si Amethyst ang pangalan na hinahanap ng binata. Ito ang pangalan ng dati niyang kasintahan. Pumasok silang tatlo sa loob habang si Stella ay naiwan sa labas. Teka, bakit ako nahalaman? Ako ang girlfriend. Hinino mo yan eh. Naman, umahong ako sa loob. Nagpumilit si Stella na pumasok sa loob. Nakita niyang nakaupo ang nobyo at may nakatapal sa noo nito. Meme, kumusta ang pakiramdam mo? Masakit ba ang ulo mo? Gusto mo? Ko yan? Anong ginagawa mo? Bakit nandito ka? Lumabas ka nga rito. Ha? Bakit ka ganyan maghalina sa akin? Nag-aalala ako sa'yo. Di na lang rito. Dahil sa mamain na yan. Inaaway niya nga ako eh. Alam mo, masakit na ang ulo ko. Natanggal pa ako sa laro tapos babadtripin mo lang ako. Ayos yung trip mo, Stella. Ano bang hinitit mo para magpabebe sa akin? Di bagay sa'yo, nakakasuka ka. Hindi nakapagsalita ang dalaga. Napatingin siya sa mga taong nakarinig ng sinabi ni Frank. Bahagya pang natawa ang tunay na nobya at ang dalawang nurse. Dismaya naman ang mababaka sa mukha ng mga magulang ng binata. Sila ang nakakaramdam ng kahihiyan sa ginagawa ni Stella. Ikaw ang may kasalanan nito. Anong sinabi mo sa kanya? Ninanahan mo ang utak ng boyfriend ko. Masyado ang desperadang bumalik sa hayo at maangaw sa akin. Ano bang pinagsasasabi mo, Stella? Nananaginip ka na naman ba ng gising? Ano nga gagawin sa'yo? Hindi naman kita girlfriend. Ay, palabasin nyo na nga yan. Kumikirot lang ang sugat ko eh. Paalisin nyo yan. Ayoko siya rito. Baka mapahamak pa ako lalo dahil sa ginagawa niya. Pinagpilitan ni Stella na makausap ang binata, ngunit ayaw talaga nito. Hindi niya alam kung anong nangyari dahil walang maalala ang binata sa relasyon nilang dalawa. 3 buwan na silang magkarelasyon. Bakit sa isang iglap ay nawala ng pagmamahal si Frank? Sinubukan ni Stella na manatili sa labas ng kwarto. Inaabangan niya na umalis ang mga ito para makausap ang nobyo. Ngunit kasabay rin nilang lumabas si Frank. Ayaw siyang makausap ng binata dahil sa galit na nararamdaman nito. Hindi kaya nawala na ng iha ang ngayuma? Handali, mapuntahan nga yung nagmenta sa akin. Nagmamadali siyang umalis. Sa paglabas niya ng ospital ay nakabangga niya pa ang dating kaibigan na kasalukuyang naglalako ng paninda niya. Bakas ang pagmamadali sa dalaga kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng oras para kausapin si Claire. Mas importante para sa kanya ang tungkol kay Frank. Nang makarating ang dalaga sa bahay ng babaeng nagbenta sa kanya, tinanong niya kung ano ba ang nangyari. Ipinaliwanag sa kanya na naubos na ang bisa ng gayuma dahil 3 buwan lang yon tatagal. May 1 linggo pa naman sana, ngunit maraming dugo ang nawala sa binata, kaya gano'n na lang din kabilis na nawala ang bisa ng gayuma. Kung ganon, bigyan mo ba ako ng ihamang gayuma para maibalik ko yung pagmamahal niya sa akin? Naman, ako lang ang mahal niya. Tumanggi na ang babae na magbigay ng gayuma dahil 1 beses lang daw dapat ginagayuma ang isang tao. Kung uulitin niyang bigyan ng mahika ang binata, malaki ang magiging problema at posibleng hindi na ito tumalab. Ngunit hindi naniwala si Stella. Ninakaw niya ang 1 bote ng gayuma bago siya tumakbo palayo.
Hinabol pa siya ng babae, ngunit hindi na siya naabutan pa. Nag-iisip ng paraan ng dalaga kung ano pa nga ba ang kailangan niyang gawin para mabigyan ng gayuma si Frank, ngunit hindi niya napansin na nasa likuran niya ang dating kaibigan. Ang ibig sabihin, ginayuma mo lang si Frank, kaya kanya pinili. Anong ginagawa mo rito? Ano bang hinahabi mo nang inangayuma ko siya? Wala akong inagawa sa kanya. Minahal niya na lang nga ako. Hindi mo ako maloloko, Stella. Nakita ko mismo ang ginawa mong pagnanakaw niyang gayumang hawak mo. Akin na nga yan. Itapon mo na yan. Hayaan mo na siya magmahal ng iba at hayaan mong makahanap ka ng lalaking magmamahal din sa'yo. Hindi palaging kailangan mong ipagmakaawayan sa iba. Bakit mo ba ako milit na minamangailaman? Matanda na ako. Kaya may arapan na akong gawin ang ko. Tila ba nawawala na sa katinoan ng dalaga dahil sa desperasyon. 2 araw ang lumipas, hindi pa rin sila nagkibuan ni Claire at wala ring nakalabas na sikreto niya tungkol sa panggagayuma kay Frank. Naglagay ng gayuma si Stella sa isang pagkain na balak niyang ibigay sa binata. Ngunit nang kausapin na niya ito, itinapon lang ni Frank ang pagkain. Bakit ba nagpapakita ka pa sa akin? Hindi ba pinagsabihan na kitang lubayan mo na ako? Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko dahil galit na galit ako sa tuwing nakikita ko yung pagmumukha mo. Hingi na, meme. Ayuhin na nitong relasyon natin. Inima, ang habi mo sa akin. Pamangahalan mo ma ako. Handa na ako. Huwag mo nga akong tawagin na bebe. Nakakadiri ka. Nangingilabot akong isipin na papatulang kita. Alam kong nalahon na nilang unak mo. Mahal mo, Hindi ka naman talaga ganyan. Siguro, yung mamae na yun, ang dami hinahami sa'yo. Ako ang mahal mo. Kaya ako ang maniwalaan mo. Hindi kita mahal. Hindi kita mamahalin. Dahil ang isang katulad mo, basura lang sa lipunan ito. Ito na ang huling beses na pagbabantaan kita, Huwag mo na ulit ang kain na lumapit sa akin. Dahil baka mapatay lang kita sa susunod na ipagpilitan mo sarili mo. Lubayan mo na ako. Mandiri ka naman sa sarili mo. Baka sa mga mata ng binata ang galit na nararamdaman. Hindi niya magawang tingnan sa mga mata si Stella dahil pakiramdam niya ay may kung ano sa kalooban niyang handang sumabog. Sa paglipas ng mga araw, pilit na gumagawa ng paraan si Stella para magayuma ang binata. Ngunit naubos na lang ang gayuma, hindi pa rin nababawi ang pagmamahal ni Frank. Isang araw, habang naghahanda ng ibebenta si Stella, nakaramdam siya ng pagbaliktad ng kanyang sikmura. Agad siyang napatakbo para sumuka. Ano ba yung mamaho na yun? Yun. Amoy mo nga yung iiam. Baka manis na yan namili ko. Ang maho. Hobra. Nakakahuka. Sinunod siya ng kanyang kapatid, ngunit sinabi sa kanya na hindi naman sira ang kikiam at wala naman siyang ibang naaamoy. Sinubukan pang iluto ng kanyang kapatid upang tikman. Wala namang nagbago sa lasa. Ngunit si Stella ay sukang-suka sa amoy nito. Ilayo mo nga hain yan. Ayaw umaamoy. Apakamaho! Kapansin-pansin ang pagiging sensitibo ng pang-amoy ng dalaga, kaya sinabi ng kanyang ina na baka buntis siya. Hindi naman nagdalawang isip si Stella na bumili ng pregnancy test upang tingnan kung tunay ngang buntis siya. Hindi nga nagkamali ang kanyang ina dahil naging positibo siya sa pagbubuntis. Walang paglagyan ang tuwa niya dahil alam niya na bubuo na sila ng isang pamilyang pangarap niya kasama si Frank. Alam ni Stella na kapag nalaman ito ng binata, hindi na yon magdadalawang isip pa na pakasalan siya. Dala ang magandang balita, nagmamadaling umalis ng bahay si Stella kahit na pamasahe lang ang natitirang pera na meron siya.
Agad niyang pinuntahan ang bahay ng binata, ngunit sinabi na wala roon si Frank. Mayroon silang pagsasanay para sa darating nilang laban sa kabilang barangay. Dahil may kalapitan lang ang court, naglakad na lang patungo roon si Stella. Hindi pa rin maalis sa labi niya ang tuwa. Pwede man tayong mang-uhap. May magandang malina akong hahamihin sa'yo. Nandito ka na naman? Hindi ba tinaboy na kita? Bakit ba sunod ka na sunod sa akin? Para kang asong dila ng dila sa paanan ko. Wala akong pakialam dyan sa good news mo. Maliban na lang kung ang balita na yan ay lalayo ka na rito at hindi ka na magpapakita pa kahit kailan. May ginagawa pa ako at ang ayoko sa lahat yung napapahiya ako sa teammates ko. Hayaan mo muna akong maghami sa'yo. Dahil hingurano ako. Ito rin ang mangarap mo. Ano ba yun? Siguraduhin mo matutuwa ako dyan sa ibabalita mo ah. Dahil kung hindi, makakatikim ka sa akin. Munti ako. Anong pakialam ko? Ano ama? Iyaw ang ama nito. Hiya man nanunuwa. Mag-aaro na tayo na Mimi. Ino yung pangarap natin. Unti-unti na natin mumuuin ang pamilya natin. Ang lakas mo rin mag-imagine, no? Paano kita mabubuntis? Nihalikan nga hindi ko maatim na gawin sa'yo. Ilang mehen nang may nangyari sa atin. Ikaw ang una ko. Ibinangako mo sa akin na pananagutan mo ko. Ino na yun. Kaya umalik ka na sa akin. Sinasayang mo lang ang oras ko. Hindi kita nabuntis dahil wala akong maalala na may nangyari sa atin. Alam mo, hindi ko akalain na aabot na sa ganitong kabaliwan mo. Bahala ka nga dyan. May ginagawa ako. Alam naman. Maayaw mo umangiyan. Anak na ito. Tigilan mo na ako, utang na loob. Hindi ko anak yan dinadala mo dahil ayoko sa'yo. Hindi kita mabubuntis. Alam mo ba kung bakit? Dahil ayoko magkaroon ng anak na kagaya mo may kapansanan. Isusumpa ko ang sarili ko kung magkakaroon ako ng anak na ngungo. Pawiin mo yung hinami mo. Huwag mo imarinig hamimin natin yan. Alam mo, baliw ka na, Stella. Hindi ko alam kung ipinanganak ka rin may problema sa pag-iisip eh. Ayoko na magkaroon pa ng pagtatalo, okay? Dahil malinaw ng lahat. Ayoko sa'yo. At kung akin man ang batang yan, ayoko sa kanya. Ayokong bumuo ng pamilyang may problema sa sarili nila. Gusto ko ng normal na babae. Ng normal na anak. Hindi ngongo, hindi baliw, hindi ikaw, Stella. Kaya tama na to kung may natitira ka pang awa sa sarili mo. Tigilan mo na ako, utang na loob. Tinalikuran siya ni Frank, ngunit hinawakan niya ito sa braso para piliting humarap sa kanya. Ngunit sa pagharap ng binata ay agad siyang itinulak nito. Sa lakas ng pagkakatulak ay nawalan siya ng balanse at tumama ang balakang niya sa kanto ng batong upuan. Bumagsak din siya sa sahig. Dahil sa nangyari, nakaramdam siya ng paghilab sa kanyang tiyan. Tulungan mo ako, Frank. Sinabi ko nang tigilan mo na ako, di ba? Makaintindi ka naman sana. Tuwid ako magsalita. Alam kong madali ako maintindihan. Lubayan mo na ako. Napatingin ang dalaga sa pagitan ng mga hita niya. Kulay puti ang suot niyang shorts, kaya bakas ang pulang likido na lumabas sa kanya. Ang anak natin, Frank. Tulungan mo ako. Baka mawala niya sa atin. Please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Wala akong pakialam dyan sa bata dahil hindi ko nga yan anak. Tsaka tama lang na mawala yung batang yan para wala nang isilang na kagaya mo. Magdadagdag ka pa ng pasanin sa mundong to. Gusto mo pang madagdagan ng mga abnormal na gaya mo? Hindi masyadong makakilo si Stella kahit na gusto niyang habulin ng binata na tinalikuran lang sila. Sumisigaw siya at humihingi ng tulong, ngunit walang handang makinig sa kanya. Hindi tumitigil ang paghilab ng kanyang puson at palakas ng palakas ang dugo. Hindi na rin niya napigilan na maiyak sa mga nangyayari. Pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa pa.
hanggang sa may lumapit sa kanya. Naku, Stella! Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka dinudugo? Tulungan mo ako. Ang maimig ko. Halika, kumapit ka sa balikat ko. Itatayo kita. Dahan-dahan ka lang ha. Iniwan ni Claire ang mga inilalako niya para lang tulungan ang kaibigan. Nagtawag siya ng masasakyan na maghahatid sa kanila sa malapit na ospital. Ngunit pagdating nila roon, natanggap ni Stella ang isang masamang balita. Nalaglagan siya ng anak. Parang awa niyo na, Dok. Tulungan niyo akong ihalma ang baby ko. Paano kami mamalingan ng mama niya kung mawawala siya? Please, Dok. Ang anak na lang namin ang mag-aha ko para mahalin ulit ako ni Frank. Kahit na anong pagmamakaawa ni Stella, sinabi lang sa kanyang wala na silang magagawa pa. Kailangang tanggalin ng bata sa sinapupunan niya. Nanatili si Claire sa tabi niya at awang-awa ang kaibigan sa nakikita niya. Pero kahit na ganoon ang nangyari kay Stella, wala siyang naging bukang bibig kundi ang pagkakabalikan nila ni Frank. Kinabukasan, si Claire ang umalalay sa kaibigan para makauwi sa bahay nila. Pag-uwi mo, ipagluluto na lang kita. Dapat kumain ka ng masustansya. Kasi tingnan mo yung sarili mo, masyado mo nang napabayaan. May mali mahakin. Oo, alam ko may mali ang mananalita na nagiging dahilan para maging isa kong nahihiyan halaat. Bakit? Hindi ko ba deserve na mahalin? Hindi ka agad nagsalita ang kanyang kaibigan. Nakatingin lang ito sa kanya, ngunit bakas ang awa sa mga mata. Hina, umalis ka na. Iwan mo na ako. Hindi naman na tayo mga kaibigan ni Ma. Mga naaawa ka lang sa akin. Ayokong inangaawaan ako. Ayaw mong kinakaawaan ka, pero nagmamakaawa ka sa isang lalaki para mahalin ka? Anong tingin mo sa sarili mo habang ginagawa mo yun? Hindi mo ko naiintindihan. Dahil hindi mo alam ang nararamdaman ko. Gusto ko lang na magmahal at mahalin. Pero dahil halintik na kapansanan at hindi ko makuha yun. Pinaghahampas ni Stella ang kanyang sarili, ngunit pinigilan siya ni Claire. Mahigpit na hinawakan ng kaibigan ang kanyang kamay para lang hindi siya makagawa ng pinsala na mas makakasakit lang lalo sa kanya. Naiintindihan kita dahil katulad mo, may mali rin sa akin. Hindi ako perpekto. Walang taong nabubuhay na perpekto. Oo, hindi ka ipinanganak na normal, pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka na rin pwedeng magmahal katulad sa mga normal na tao. Pero baka kasi hindi mo yun maramdaman dahil may ibang pagmamahal na dapat mong malaman. Huwag mo ipagmakaawa sa ibang pagmamahal na dapat ay una mong binibigay sa sarili mo. Makaawa ka sa pagtanggap ng lipunan pero nakalimutan mong tanggapin ang sarili mo. Hindi mo makikita sa iba ang pagmamahal na hanap mo, kundi mo naman talaga alam kung ano ang pagmamahal para sa sarili mo. Madali lang hamihin sa'yo dahil hindi naman ikaw ang nagmamahal. Gusto mo kasi akong matulad sa'yo, masyadong maharili. Gusto mo, harili mo lang ang mahal mo. Ayoko maging malungkot gaya mo. Bakit? Ngayon ba masaya ka? Sige nga, kung ayaw mong matulad sa akin, bakit ganyan ka? Ha? Kasi iniisip mo na mamahalin ka kapag pinilit mo. Nakagawa ka na nga ng mali. Ginayuma mo na si Frank, di ba? Oo, naging masaya ka nga pansamantala. Pero gusto mo bang peke ang pagmamahal at saya na nararamdaman mo?
Yung nangyari sa'yo, di ba wala naman siyang pakialam sa'yo? Hinayaan ka niyang masaktan at mawala ng anak. Ganong klaseng pagmamahal ba ang gusto mo? Ganong lalaki ba ang pangarap mo? Mahimasmasan ka naman sana, Stella. Tapos nung nasa ospital tayo, mas iniisip mo pa ang kalagayan ni Frank kesa sa anak mo. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi mo mahal ang anak mo. Mahal mo lang yung ideya na tatanggapin ka ni Frank dahil lang sa bata. Hindi ba mas nakakaawa ka nun? Ipaparanas mo lang sa bata na mahal mo siya dahil mahal mo ang tatay niya. Kung sakali man na natuloy mabuhay ang bata, mararanasan niya lang ang lupit ng mundo dahil lahat ng sakit na yon sa'yo mismo nagmula. Hindi nakapagsalita si Stella. Umiwas siya ng tingin dahil nakakaramdam siya ng konsensya sa mga sinabi ng kaibigan. Unti-unting bumabalik sa kanyang utak ang mga ginawa niya noon sa binata kahit na noong nasa ilalim pa ito ng gayuma. Tama nga ang kaibigan niya. Matagal na niyang hindi kilala ang sarili dahil lang sa pagmamakaawa na siya naman ang piliin ng lalaking mahal niya. Pag-isipan mong mabuti ang lahat. Hindi lang ang anak mo ang nawala sa'yo dahil mas una mong iwinala ang sarili mo at pinilit mo ring mawala kami sa'yo. Isipin mong maigi kung saan ka ba talaga magiging masaya. Sa paglipas ng mga araw, palaging nasa tabi niya si Claire. Pinapalakas ang loob at ibinabalik ang kasiglahan niya. Ayaw niyang lumabas ng bahay dahil natatakot siya sa katotohanan. Sinusubukan niya ring tingnan kung hahanapin ba siya ni Frank, ngunit kahit anino ng binata, hindi niya nasilayan. Isang linggo pa ang lumipas, nabalitaan niya na ikakasal na si Frank sa kasintahan niya. Lilipat na rin sila ng bahay matapos na maikasal. Doon lang napagtanto ni Stella na tama nga ang kaibigan niya na hindi niya kayang piliting piliin ng isang tao. Natulungan man siya ng gayuma na iparanas ang pagmamahal na matagal na niyang hangad, ngunit mas malaking aral ang iniwan nito sa kanya. Na hindi pagmamahal ng ibang tao ang kailangan niya dahil paano siya mamahalin kung hindi niya mahagilap ang pagmamahal na yon sa kanyang sarili. Ilang buwan ang lumipas, unti-unting sumigla si Stella. Nais niyang magkaroon ng bagong kulay ang kanyang mundo. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga magulang na isa sa malaking naapektuhan dahil sa pagiging baliw niya sa pagmamahal. Okay naman nung mga malamig. Paano kaya kung magnagnag tayo ng inininda? Popcorn kaya? Malakahin yun. Popcorn? Pwede naman. Sige, ikaw na lang ang magluto tapos ako na ang magre-repack. Kahit yung tig 10 pesos lang para kaya rin mabili ng mga bata. Wala nang naging balita pa si Stella tungkol kay Frank dahil hindi na rin naman siya binabalitaan ng mga kaibigan ng binata. Ang huli niya lang nalaman ay manganganak na ang asawa nito at masaya naman silang nagsasama. Nang kinahapunan, nag-aayos ang magkaibigan ng paninda nila nang may lumapit na dalawang lalaki. Na sa tingin nila ay kaparehas lang ng mga edad nila. Bumili ng palamig ang isang lalaki at popcorn naman ang isa pa. Ang mumungi naman ng mga yan? Hinumit mo? Iyang si number 7. Haming ko na nga may. Mango lang hinguno hilano. Habang nagbubulungan ang magkaibigan, nagkukwentuhan naman sa di kalayuan ang dalawang binata. Pasimple pa silang tumitingin sa dalawa. Hindi rin nagtagal ay tinawag ng coach nila ang dalawang binata. Nag-asara naman sina Stella at Claire. Napakagaan sa pakiramdam ni Stella na kiligin muli makalipas ang mahabang panahon ng paghilom. Ngunit ngayon ay naging mas higit na siyang maingat kaysa noon. Hindi na niya maisip na babalik siya sa puntong magmamakaawa siya para sa pagmamahal ng isang lalaki. Sa paglipas ng mga oras, naubos ang paninda ng dalawa. Tapos na ang laro at ito ang unang beses na hindi siya napaos sa kasisigaw.
Ang bilis ng manahon. Nani, nag-aaway tayo. Kasi maumos na yung malamig, wala pang benta. Tapos, uuwi akong pao. Dahil sa kahihingaw ko kapag nakakashoot si Frank. Ang bilis lang, di ba? Sabi sa'yo pagiging maayos ka rin. Mas maganda na nga yung kalagayan mo ngayon. Nagkakapera na tayo, hindi pa tayo nag-aaway. Nagtawanan ng dalawa, ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagliligpit, lumapit sa kanila ang dalawang binata na bumili kanina. Tanong mo kung anong kailangan nila. Umos na nga mo yung malamig. Ikaw na. Nahihiya akong kausapin sila Ikaw na. Nahihiya ang haboses ko. Teka, bakit ba tayo nahihiya na kausapin sila? Wala lang naman yan. Hindi naman natin dapat ikahiya kung ano tayo, di ba? Hamangay, tama ka nga. Anong kailangan nyo? Umos na nga yung paninda namin. Nakipagkilala ang dalawang binata. Ang lalaking tipo ni Claire ay ang unang nagsabi ng pangalan. Mukhang umaayon ang panahon para sa kanilang dalawa. Sinabi ng mga kalalakihan kung saang barangay sila at ito raw ang unang beses na dumayo sila rito. Sinabi rin nila na marahil kung noon pa lang sila nagpunta roon, mas maaga nilang nakilala ang dalawa. Bolero ka rin Ganyan ba kapag basketball player? Natawa ang dalawang binata, ngunit hindi sila tumigil para makuha ang pangalan ng magkaibigan. Bakit pa kinakausap niyo pa kami? Huwag niyo nga kaming pagtripan. Baka akala niyo mga utu-utu kami ha. Ibahin niyo kami sa mga babae na nakikilala niyo. Nagpaliwanag ang dalawa at sinabi sa kanila na wala silang pakialam sa kung anuman ang tingin nila sa kanilang sarili. Walang mali sa kanila. Hindi naman kailangan na palaging nagkakaintindihan sa salita dahil minsan ay may mga bagay na hindi naman tuwid na pananalita ang magbibigay linaw sa usapan. Natawa na lang ang magkaibigan, ngunit sa huli ay nagpakilala rin sila at nagpalitan ng mga pangalan sa social media. Ang alam lang ng dalawa, kahit na may lalaking lumapit sa kanila, dapat ay bantay sarado pa rin sila sa kanilang mga puso at sarili. Kaya nilang maging bukas sa pagmamahal, ngunit dapat ay bukas din sa pagtanggap ang mamahalin nila. Ang kanilang mga buhay at pagsubok bilang naiiba sa lahat ang nagbigay ng tatag sa kanila. Tunay nga na ang tamang pag-ibig ay darating kung alam nila sa kanilang sarili kung ano ba ang pagmamahal. Dahil hindi lang ito para sa mga normal na tao, dahil ang pag-ibig ay binubuo ng iba't ibang forma. May pag-ibig para sa kapareha, para sa pamilya, para sa kaibigan. Ngunit ang isang mahalagang bagay na hindi dapat nawawala ay ang para sa sarili. Lahat ng tao sa mundo ay may kanya-kanyang kwentong magbibigay ng magandang ehemplo at motibasyon sa lahat. Hindi kailanman naiiba ang mga tulad ni Stella. Dahil sa huli, ang magiging mabigat mong kalaban ay ang sarili mo at ang tanging sandatang panlaban sa mapanghusgang lipunan ay ang pagtanggap sa kung sino ka man. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Sherlyn Joseco, Josefina Fuellas, Linda Marie Cowley ng Victoria, Australia, Al San Jose, J. Rose at sa Corpus family ng Kuwait, Felicidad Elegido, Beryl Ladrillo at sa kanyang kapatid na si Scotty Boy from Bacolod, Michelle De Mariano ng Macau, John Carlos YT, Maulawin Sumogat family na sina Madel, Patrick, Lexin, Athena, Rene Patpat Sumogat ng Sitio Talaga, Morong Rizal, Riza Hike ng Japan, Sunny Jane Tamlayen at sa PSDC Pink Pony Club, Salve Entico, Badeth Yap, Joji Dihayko, Nanette Katamko,
Ann Kulit Sweets at sa mga mananahi ng Al-Gandhi family sa Dubai, UAE. Arlie Guerrero, Michelle Cedron, Virgie Lavilla at sa Lavilla family. Trish Ong Pauco, Cola Lona, Ate Aya, Ronaldine Alejo at sa mga tagapakinig sa 7-Eleven, Bongabon, Nueva Ecija. Ellen Quiano, Alma Naong, Regina Len Gerali, Irene Butas, Chai 27S, Sydney Crosswind, Vicky Yabut at Sayabut family, Roslyn Mangilin, Marife Gonzales, Maria Teresa Espino ng Taytay Rizal, Mil Rose Demate, Christian Vispo at sa kanyang lola Nenita Marcelo ng Nueva Ecija, Glesiel Almares, Melin Pinados at sa Pinados Malaya family ng Cagayan de Oro City, Ara Lucas at sa Lucas family ng Nueva Ecija, Ronaline Rodriguez, Maymay Hernandez, Kimpoy Feliciano, Ana Levallega, Cesan de la Cruz at sa kanyang 3 boys na sina Mark Cesar, Mark John at Noli Villarin Jr., Hazel Fiesta, Supladang Pasaway ng Kawasaki, Japan, Febe Ranyada, Ana Morishima, Ellen Kasidsid, Lilia Pakingan, Kel Rodis, Elizabeth Pamintuan ng Pampanga, Carlo Andrade, at sa mga kasamahan niyang nakikinig habang nasa trabaho. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong pakikinig, mga apo.